Hello, hello, hello. May aking paos. Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo simula po sa salita ng ating Panginoon. Manalangin po muna tayo. Lahat po tayo ay tumayo po. Ipikit po natin ang ating mga mata. Panginoong Diyos, Lord God, Lord, ang nais lang namin, Lord, ay mabigyan ng kapurihan ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, we praise your name, Lord God. You are the highest above all, Lord God. Ikaw ang hari ng mga hari, wala nang nakakataas pa sa iyo, Panginoon. Lord God, inaalay namin sa iyo, Lord God, ang aming worship ngayon, Lord God, hindi lang sa pag-awit, Panginoon, kundi sa aming pagpapakumbaba, Panginoon, sa aming pakikinig, Panginoon. Lord, we ask your Holy Spirit, Lord God, na kung ano man po ang aming mga nararamdaman, sa physical man, emotional o mental, Lord God. Lord, walang makakapigil, Lord God, sa kung anong laman ng iyong salita, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong salita, Lord God, ay makapangyarihan by itself, Lord God. It doesn't matter, Lord God, kung sino ang ginamit ko, Lord God, bilang kasangkapan, Panginoon, dahil makapangyarihan ang iyong salita by its own, Lord God. Your word is life, your word is power, Lord God, and we believe, Lord God, na iyong salita mo, Lord God, ay ang tutusok sa aming mga puso, Panginoon. Lord, penetrate our hearts, Lord God. This is for us, Lord God. Ang purpose ng word mo, Panginoon, ay kami ay lumapit sa iyo. Makita namin, Lord God, kung ano ang dapat pa namin matutunan, dapat namin paguhin, Panginoon, para sa iyong kadakilaan, Lord God. Panginoon, gabayan mo po kami, Lord God. Gabayan mo ang aking bibig, Panginoon. Ang aking dalangin, Panginoon, ay walang ibang masabi, Lord God, sa hapon na ito, kundi ang iyong katotohanan at katotohanan lamang, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, at tanggapin ang iyong salita, Panginoon. Dahil ito, Lord God, ang aming source of life, source of our joy, and source of our fulfillment, Lord God. Lahat, Lord, ay dinadalangin namin, Lord God, para sa kapurihan mo, Panginoon. In Jesus' name, Lord, inataas namin ito sa iyo, Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay, sige po. So, ngayon pong hapon, yung word po ng Panginoon ngayong hapon po ay para po itong summary ng ating buhay Kristiyano. Simula sa ating nakilala natin ang Lord. Hanggang sa hinihintay natin, tayong mga Kristiyano, alam naman natin kung ano hinihintay natin. Diba? Sinong hinihintay nating mga Kristiyano? Ang Panginoong Jesucristo. So, ang title po ng topic natin ngayon ay Faith, Good Works, Holiness, and Fear of God. Dahil nga ito ay summary. Marami siya, di ba? So, sige po. Sino po nakakaalam dito ng faith? Ano po ang faith? Paniniwala. Ay, tama ba? Paniniwala daw or pananampalataya. Sige po, mag-umpisa po tayo sa tanong na naaalala mo pa ba kung paano ka naligtas? Sino po sa atin ito ang naniniwalang ligtas na po tayo? Amen. So, naaalala pa po ba natin kung paano tayo naligtas? Basahin po natin sa salita ng Diyos sa Ephesians 2:1-10. Basahin po natin kung gusto niyo pong sumabay. Basahin po natin. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So, doon daw nag-start ang ating kwento. Ang ating kwento sa pagkakilala natin sa Panginoon. Nag-umpisa po tayo na tayo ay patay sa kasalanan. Tayo po ay sumusuway sa Panginoon at nagkakasala. Sabi sa 2, sinusunod ninyo ang mga masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Panginoon, sa Diyos. So, alam naman po natin na ang
pumasok po ang kasalanan sa mundong ito, tayo po ay, ang human beings po ay nakorrupt. At ang ating flesh ay natural na ayaw sumunod sa Diyos dahil nga ang ating flesh ay corrupted na ng kasalanan. So, sabi daw sa 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hiling ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating mga likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. So lahat po ba sa atin dito ay galing sa kasalanan? Alam po ba natin yun? So, unang-una, bago tayo makakilala sa Panginoon, kailangan malaman at i-accept natin na tayo ay makasalanan at ang kasalanan ay kinapupuutan ng Panginoon. So sabi sa 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So sa English po, yan po ay grace. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. So dito po ay merong pangako ang ating Panginoon na balang araw ay mamumuno tayo kasama niya at ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang ating mga pinanghahawakang pangako sa ating pananampalataya sa Lord, na dadating ang araw ay makakasama natin ang Panginoon at tayo ay kanyang, dahil sa kanyang grasya ay meron daw tayong di masukat na kasaganaang ipagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So kung naintindihan po natin, ano raw po ang nagligtas sa atin? So ano daw po yung, sa binasa po natin, ano daw po yung niligtas tayo sa pamamagitan ng dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa kanyang grasya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay naligtas sa pananampalataya kay Jesucristo. So pangalawa, saan nagmula ang ating kaligtasan? Nagmula sa Diyos. Galing ba ito sa ating sarili? Hindi. So hindi ito bunga ng ating mga gawa, ito ay dahil sa grasya sa napakalaking pagmamahal sa atin ng Diyos. So alam natin lahat yan, nung nakilala natin si Jesus, alam natin yung kanyang, na hindi natin na-earn yung salvation, di ba? Ito ay kanyang gift. So ang gift ay ibinigay, hindi katulad ng wages na may kapalit, ang gift ay libre niyang ibinigay sa atin. So, ito ay review sa atin, di ba? Para alam na natin ito. So, dito tayo magsimula sa ating pagbabalik tanaw natin sa ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay hindi nakabase sa ating mabuting gawa, ngunit ang ating mabuting gawa ay resulta ng transformasyong ginawa ni Kristo sa ating kalooban. So, hindi po siya baliktad. Hindi po dahil sa ating gawa, kaya tayo na-save. Naligtas tayo ng Panginoon at binago niya ang ating kalooban, kaya tayo natututong gumawa ng mabuti. Naintindihan po ba natin? Amen. Sige po.
Kung naiintindihan po natin, naiintindihan po ba natin ang ating kaligtasan? Ito po ay hindi po ayon sa ating gawa, ito ay grasya ng Panginoon. At kailangan natin itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sige po. Dadako po ngayon tayo sa libro ni James o ni Santiago. So si James daw po ay minsan tinawag na others call James as the misunderstood apostle. Other Christians hated this book. So hindi ko to alam dati na may ganito palang reaction sa Book of James. So kilala po ba natin si Martin Luther? Apo. Sino siya? Yung paano ng racism ba yun? Basta. Diba sa history natin, kilala natin si Martin Luther. Sounds familiar siya. Siya ay isang pare. Siya ay isang katolikong pare na siya ang isa sa mga unang humiwalay sa Katolik upang siya yung mga nanguna sa pagiging Protestant. So, Protestantismo. Yon. So, si Martin Luther daw ay ayaw ng Book of James. Kasi daw, because he thinks this is a contradiction to the teaching of Apostle Paul that we are saved by faith alone. So, mamaya mababasa natin kung bakit akala ng iba nagko-contradict ang Book of James sa mga sulat ni Apostle Paul. What he don't understand is the Book of James doesn't contradict, rather it complements Paul's teachings. The Book of James challenges us believers on how we should live our daily lives. That alongside faith, there should also be obedience to the Word of God. Naniniwala po ba tayo na after nating tanggapin ng Panginoon, alam nating ligtas na tayo, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Alam po ba natin yun? So, sige po. So, ito po yung part ng Book of James. Ang nakalagay po dun sa is faith and good works. So, basahin po natin sa Santiago 2:14 to 26. Mga kapatid, ano ang pakinabang sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Basahin po natin yung ganoong uri. Ibig po sabihin, may mga uri po pala ng pananampalataya. So, the book tells us about different types of faith, iba't ibang uri ng pananampalataya. At ito ay ating suriin para sa ating mga sarili. Itanong po natin ngayong hapon sa sarili natin, ano nga bang pananampalataya ang meron ako ngayon? Hindi pananampalataya ng iba, hindi pananampalataya ng katabi mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng asawa mo, kundi sa sarili mo. So, next. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Ngayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, ang unang klase ng pananampalataya na sinabi sa libro ni Santiago ay ang patay na pananampalataya, dead faith. Ang sabi mo dito, kaya po akala ng ibang Christians siya ni Martin Luther, di ba ang sabi po, we are saved by faith alone. Pero sabi po kay Santiago, patay ang faith kung walang kalakip iyon na gawa. So, sabi sa 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng
walang magagawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So again, ang good works po ay hindi ang reason ng ating salvation, pero ang good works ay evidence ng ating faith. Naintindihan po ba natin? Amen. Ulitin po natin, good works are evidence of faith. Hindi po ito nagko-contradict. Ito po ay sumusuporta. Ang Bible po ay hindi nagko-contradict. Good works are evidence of faith and not the root of salvation. Sabi sa 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kilala ng mga kaaway ng mga demonyo, kilala ng Satanas ang Diyos. At sila ay takot sa Diyos. Pero anong kinaibahan nila? So, ang pangalawang klase daw ng pananampalataya na banggit sa libro na to ay pananampalataya ng mga demonyo or demon faith. So, ano pa yun? Demons believe that God exists and they know the Bible forwards and backwards, likely much better than you do. Hindi tayo nakapagbasa ng Bible. Kaya nga sabi, spiritual warfare, ang araw-araw natin ay spiritual warfare. Kailangan nating manalangin, isuot ang armor ng Panginoon dahil yung kaaway natin ay binabasa ang ating alam na kaaway kung ano ang Word of God at kaya niya itong i-twist. Pagka hindi tayo prepared, pag hindi natin binasa ang Bible, madali po tayong madideceive. When Satan tempted Jesus in Matthew 4, 1-11, he quoted scripture. Alam po ba natin yun? Alam po ba natin yung tinukso ni Satanas si Jesus? Naalala po ba natin yun? Yung sabi niya, tumalon ka sa cliff. Ang sinabi doon ay ito. Ang kinote niya po ay Psalm. Bakit kaya Psalm yung kinote niya, di ba? Kasi di ba, si Satan po ay, siya po ang leader ng worship sa langit, di ba? So, Psalm din talaga yung kanyang kinote. Psalm 91:11-12. Ang sabi doon ay, For it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will lift you up so that you will not strike your foot against a stone. So ito pong word na to, kahit i-check nyo po ngayon sa Psalm 91:11, ginamit po talaga ng kaaway yung Word of God, pero sa maling purpose. Gusto niyang mag-jump si Jesus, tapos ito yung word na kanyang sinabi. But ultimately, ang faith ng mga demonyo ay nire-reject ang salvation ng Panginoon at ang kanyang rule and authority. Bakit? Kasi po, sila po ay mga rebels. Ayaw nila sumunod sa rule and authority ng Panginoon. So, may faith pala na naniniwala tayo pero ayaw nating sumunod. So, being able to ace Bible trivia does not make you a Christian. Hindi po ibig sabihin na alam natin yung Bible, kabisado natin yung Bible, ay Christian na tayo. Dahil ang totoong Kristiyano po ay nagsasubmit sa authority at rule ng Panginoon. Ang totoong Kristiyano ay nag-o-obey sa Panginoon. Nag-humble down sa Panginoon. Ang mga kaaway ay kabaligtaran. Sila po ay nagrebelde laban sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay ayaw nila. So, purely intellectual faith misses the mark. Hindi po ibig sabihin na kabisado natin lahat ng Bible information, nag-aral tayo ng kung ano-ano, ay yun na ang sukatan ng ating kaligtasan. Likewise, emotional faith that would have you believe that you are a good person and God would not punish evil also leads to the same place. So, ano yung emotional faith? Minsan ito yung hyper grace.
nakaraan may mga interview sa mga artist na sabi nila kahit gumagawa sila ng alam nilang hindi kagustuhan ng Panginoon, ang sabi nila ay God is God of love. Pero ang Panginoon po ay banal. At alam po natin na ayaw ng Panginoon sa kasalanan. So, yung emotional faith natin na iniisip natin na, okay lang yan kay Lord kasi mapagmahal naman si Lord, ay delikadong faith po yan para sa atin. So, musad po tayo sa verse 20. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang pangatlo daw po, uri ng pananampalataya ay ang maligam-gam na pananampalataya o lukewarm faith. Sino po nakarinig na dito ng salitang lukewarm? Ano yung lukewarm? Hindi mainit, hindi malamig. Sabi sa Pahayag 3:15-16, nalalaman ko ang iyong magawa na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ang nais ko ay maging malamig ka o mainit. Kaya nga, sapagkat ikaw ay maligam-gam, hindi malamig o mainit, isusuka na kita mula sa aking bibig. A lukewarm Christian is a professing believer whose faith is inactive, compromising, and lacks passion for God. Ulitin po natin. A lukewarm Christian is a professing believer whose faith is inactive, compromising, and lacks passion for God. So, i-analyze po natin yung ating mga sarili po sa mga nababanggit po sa salitang sa librong ito kasi dapat po pala ang faith natin ay active. Ang faith natin ay hindi nagko-compromise at ang faith natin ay passionate sa Panginoon. Faith without deeds is useless according to James, literally meaning good for nothing. Water that is not cool and refreshing. Ang malamig na tubig ay nakaka-refresh at ang mainit na tubig ay nakakalinis. Pero kung hindi ito malamig o hindi rin mainit, ay wala daw itong purpose. Ang ayaw nating mangyari ay alam nating mahina yung faith natin, pero gusto natin itong i-overcome ng work. We overwork ourselves knowing na ang faith natin ay mahina. Kaya madali tayong ma-burnout, madali tayong sumuko, madali tayong ma-discourage kasi yung faith natin mahina. At binabakbakan natin yung sarili natin ng work para lang ma-feel natin na we are righteous. Fruit trees do not produce edible fruit immediately. They must be nurtured, watered, and matured before fruit grows. Likewise, our faith needs time and attention to grow. So, paano po ba natin papalakasin ang ating faith? Unang-una po, basahin po natin ang salita ng Diyos. Mag-humble down tayo. Ang Word of God is offensive by itself. Ang purpose po, kaya tayo ay na-offend ng Word of God is to know that we are sinners and to repent. Pag nalaman po natin yung ating kamalian, broken people, pag narinig nila ang Word of God, they tend to repent. Ganun po ba tayo? Pag narinig po ba natin ang Word of God, nag-lead po ba tayo sa repentance? I-analyze po natin yung sarili natin. Kailangan po nating palakasin po ang ating faith. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihantog niya sa dambana kanyang anak na si Isaac? Alam po ba natin yon na inalay ni Abraham si Isaac? Naniwala si Abraham na bibigyan siya ng anak kahit matanda na sila. Binigyan siya ng isang anak, binigyan siya ni Lord ng isang anak na si Isaac sa kanyang asawa na matanda na si Sarai. Pero sabi ng Panginoon, ialay mo yung anak mo. Diba parang, Lord, sabi mo, magkakaroon ako ng hindi mabilang na dami ng mga
anak dahil ibe-bless mo ako na magkakaroon ako ng anak. Tapos yung nag-iisa kong anak, gusto mong ipaalay sa akin, di ba? Pero, kaya tinawag na father of faith si Abraham dahil dito, dahil hindi niya pinagdudahan ang Diyos, pinagkapitan niya yung pangako ng Diyos na yun sa kanya. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. Papaano po? Naniwala po siya sa sinabi ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng descendants kasing dami ng buhangin, di ba, sa dagat. Pero ginawa niya pa rin. Hindi, ang travel po ni Abraham, days po yung tinravel niya papunta dun sa mount kung saan niya iaalay yung kanyang anak. So, yun yung kanyang works doon at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatang si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan yung makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ito po yung misconception po, yung verse 24, ito po yung misconception na akala po ng iba ay contradicting ito kay Paul. Pero no, ang tinutukoy ni James sa una ay ibang uri ng faith. Yung faith na patay, yung faith na, yung demon faith, di ba? Naniniwala ka sa Lord pero ayaw mo mag-submit, and yung lukewarm faith. Pero ang tunay na faith ay ang katulad ng faith ni Abraham. Diyan yung makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ng ibang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So balikan po natin. Ang tinutukoy po na patay na pananampalataya ng libro ng Santiago ay ang mga hindi tunay na pananampalataya. Dahil ang living faith po, sinasabi niya na ang living faith, ang tunay na pananampalataya sa Diyos, ay lalabas sa atin ng kusa kung tayo po ay tunay na napalataya sa Diyos, tunay na naka-accept sa Panginoon, lalabas ito, magiging evident ito sa atin. Hindi natin ito matatago. So, i-analyze po natin yung sarili natin. Active po ba yung faith natin? Nakikita po ba sa atin yung faith natin? Or kailangan pa po natin lalong ipamuhay na kailangan nating i-surrender pa sa Panginoon ang mga hindi natin nasusurrender kaya ang ating faith ay nahahadlangan, diba? So si Martin Luther, when Reformed theologian Martin Luther read James, he didn't see the distinction James was making. James was not arguing that works produce salvation, rather faith that is alive. James was not arguing that works produce salvation, rather faith that is alive works. So, the Bible never contradicts itself. Faith is the only element necessary for salvation. Pero ang totoong salvation shows itself in works that glorify the Father. So, i-analyze po natin yung ating sarili kung natanggap na po ba na talaga natin na yung pananampalataya po ba natin ay tunay? Dahil ito po ay nagre-reflect sa ating mga gawa na dapat po ang ating mga gawa ay nakakapagbigay glory sa ating Ama. No amount of works can save, just as no amount of emotion or intellect can save.
Faith that works means the grace that has changed you is working itself out in your life through love and good works. So, ang grasya daw ng Panginoon na binago ang iyong kalooban ay lumalabas sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-ibig at magagandang gawa. So, ano nga ba ang magagandang gawa na tinutukoy dito? Ano po ba dapat yung nakikita sa ating Kristiyano? Ito po ba ay church attendance, bautismo, ritual, pagsunod sa mga rules and regulation ng churches o pag-attend ng napakaraming religious activities? Ito po ba yun? Ito po ba yung mga good works na tinutukoy? Ang utos po ng Panginoon sa atin ay mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. At matitest po natin ito sa ating mga bunga. So alam naman po na natin ang bunga ng banal na Espiritu. Nasa ulo naman po natin nakaraan, di ba? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, ang tinutukoy po na good works dito ay nagpapakita po tayo ng compassion sa bawat isa at minamahal po natin ang tunay ang Panginoon. Paano po natin ipapakitang mahal natin ang Panginoon? Sa pamamagitan po ng pagsunod, pag-obey natin sa Kanya. Mahal po niya tayo, bawat isa po sa atin ay mahal niya. So tayo rin po, dapat mahalin po natin yung kapwa natin. Kung ano po yung grasya ng Panginoon na ibinigay sa atin na dapat po tayo ang namatay, ibigay din po natin sa kapwa natin yung grasya na yun. Diba? Ipakita po natin sa ating kapwa yung fruit of the Holy Spirit. Bakit nga ba nire-reject ang librong ito? Librong ito ng Biblia. Dahil marami pong Kristiyano ang ayaw sumunod sa Diyos. Gusto po natin ang kaligtasan, pero ayaw natin sundin ng Diyos. Maraming Kristiyano ang ayaw baguhin ng makasalanang gawa. Patuloy po tayong namumuhay sa ating mga inaalagaang kasalanan. Maraming Kristiyano ang gustong maligtas, ngunit ayaw mamuhay sa kabanalan. Minsan pag sinabi mong kabanalan, parang, uy, holy. Parang, uy, banal-banalan, tapos nagkakasala. Pero po, tandaan po natin, remember church. Pakibasa po ng malakas. God is holy. Alalahanin po natin na ang ating pinagsisilbihang Diyos ay banal. Yung perfect presence niya po ay hindi ma-stand po ang kasalanan. So kung tunay po tayong nagmamahal sa Panginoon, yung ayaw niya, ayaw din natin dahil alam natin nasasaktan siya doon. It refers to His utter perfection and complete transcendence over creation. Transcendence po ibig sabihin wala nang nakakataas sa Kanya sa lahat ng creation. We often forget that our God is holy. Minsan sinasabi natin, ay okay lang yun, naiintindihan niya ni Lord. Niligtas ka na niya, wala ka nang binayaran para maligtas ka. Hindi mo deserve yung kaligtasan. Ang kailangan mong gawin na lang ay mag-obey sa Kanya. So wag po nating i-take for granted yung kaligtasan binigay ng Panginoon sa atin. Na yung mga hampas, mga sugat niya, bawat hampas, bawat sugat niya, mga kasalanan natin yun. Tapos niligtas niya tayo doon, pinalaya niya tayo doon, tapos gusto nating balikan. Gusto nating alagaan, gusto nating i-keep, gusto nating itago. Knowing na siya na yung Savior natin, siya na yung nag-accept ng dapat sa ating kaparusahan. Tapos gusto pa rin natin yun. Gusto pa rin natin ipaglaban lahat ng rason, tinitwist natin na, ay pwede yan. Diba? Ginagawa natin ng rason. Nakakalimutan natin na ang ating Diyos na pinagsisilbihan ay banal.
We often abuse His grace dahil alam po natin na napakaganda ng kalooban ng Panginoon. Ina-abuse po natin ang Kanyang grace. We think it's okay to do bad things because He is a loving God. Niisip natin, napatawad naman ako ng Lord. So, only kasalanan na ba ako? Ganun ba yun? Nung nakilala po natin ang Panginoong Diyos, na-justify po tayo na righteous dahil ang nakikita na ng Diyos Ama ay ang kalinisan ng Panginoong Hesukristo. Pero, after nun, babalikan natin yung mga kasalanan inalisan na natin. Kasi covered na yun ng, sasabihin natin na pinatawad na yun ng Panginoon. Yun po ay deception ng kaaway. Basahin po natin sa 1 Peter 1:16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Inuutosan po tayo ng Panginoon na gawin natin ang ating makakaya upang maging banal. So ano ba yung holiness? Pag sinabi palang holiness, ito daw ay quality ng isang tao, isang bagay na sineset apart for a special use. So kung ikaw ay sineparate ka ng Panginoon sa mundong ito, ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoon sa isang special na bagay. Amen po ba? Holiness is separation towards God. Sineparate ka na ng Panginoon sa dating ikaw, sineparate ka na ng Panginoon sa mundo, sineparate ka niya sa makasalanang habits mo, sineparate ka niya papalapit sa Kanya. We are being set apart from the world, from our own self, from our sin, for the special use of God. So, paano po ba tayo gagamitin ng Panginoon? By our good works, by showing others compassion, by loving others, by forgiving others, by being a servant sa ating kapwa. Hindi naman sinabi na pagsilbihan mo yung sarili mo. Sabi, pagsilbihan niyo ang bawat isa, magpatawaran kayo, magpalakasan kayo ng loob. So, nandito na po tayo sa conclusion. Sana po, naiintindihan natin, no? Good works are understood in Christianity as the outward expression of inward faith and active obedience to God's command. Ang good works po ay nagfo-flow sa ating gawa, sa ating actions, galing sa inward na pagbabago at sa ating pag-obey sa Panginoon. Active obedience, paano ba sundin ng Panginoon? So, basahin po natin sa mga Pilipos, sa mga taga-Pilipos 2 verse 12, chapter 2 verse 12. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo ng may takot at paggalang sa Diyos. So, paano nga ba sundin ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may takot at paggalang sa Diyos. So, fear of God. Babalik po tayo ngayon sa fear of God. Respectful awe, reverence, and submission to God's holiness. So, ito na pag-usapan po natin to ni Pastor nakaraan. May binasa po kasi may binabasa akong book about awe of God. So, meron daw pong sikat na pastor noong 1980s. Sobrang sikat niya, sobrang daming mega church na siya. Tapos, nasa television yung kanyang preaching. Pero po, there is a well-known evangelist in the 1980s who have a very successful ministry, but later on, he got imprisoned by corruption and sexual abuse accusations. So, noong una, yung ministry daw ng preacher na yun ay napaka-successful, napaka-on fire, napaka-puspos ng Holy Spirit. Pero naglaon, nakulong siya dahil may nagreklamo sa kanya ng sexual abuse at dahil sa corruption. Nung nakulong siya, may binasa siyang book.
Tapos yung book na yun, yun yung author nito, nung book na binabasa ko. Tapos ni-request niya na baka pwedeng puntahan ako nito, pastor din yun. Pwedeng dalawin niya ako sa kulungan. Tapos nag-usap sila, sabi nung pastor sa kanya dun sa nakulong, kailan ka na-fall out of love kay Jesus? Kasi, di ba, ano siya, super successful na pastor. Ngayon, dahil nakulong siya, ang ina-expect ng isang pastor is nawala yung love niya kay Jesus, di ba? Tapos, nagulat siya sa sagot. Sabi niya, hindi ako na-fall out of love kay Jesus. Mahal ko si Jesus. Tapos nagalit, parang na-offend yung pastor. Parang, nakulong ka na lahat, ang haba ng sentensya mo, tapos sasabihin mo, dami mong ginawang kasalanan, sobrang lala na mga ginawa mo kasalanan, tapos sabihin mo, mahal mo si Jesus. Tapos ito yung sinabi niya, sabi niya, John, there are millions of Americans just like me. They love Jesus, but they don't fear God. They love Jesus, but they don't fear God. It is the fear of the Lord that we depart from evil. Ang sabi, the love of God draws us near Him, but the fear of God keeps us from evil that seeks to destroy us. So, sabi niya, mahal ko pa rin si Lord, pero ang wala sa akin ay ang banal na takot sa Panginoon. Kaya niya nagawa yung mga kasalanan na yun habang pastor siya, habang nagpipreach siya, habang pinapapurian niya ang Panginoon sa bibig niya, pagkatapos nun ay kung ano-ano nang ginagawa niya. Dahil hindi siya natatakot, hindi niya naiisip na may great God na nakatingin sa bawat ginagawa natin. Wala siyang accountability. Akala niya, God is love lang, di ba? Parang, inisip niya na, hindi niya naisip na ang Panginoon ay holy. Nakalimutan niya magkaroon ng takot sa Panginoon. So, the fear of God is the basis for our walking in His ways, serving Him, and yes, loving Him. So, ito na po yung summary ng ating discussion ngayong hapon. Faith, good works, holiness, and fear of God. So, tandaan po natin na lang para merong summary pa ulit. Ang faith po ang dahilan ng ating kaligtasan. Faith po kanino? Kay Jesus Christ. Dahil sa kanyang sakripisyo sa cross, tayo ay naligtas. Yung kasalanan po natin ay ang Panginoong Jesucristo po ang nagbayad. Good works. Ang good works po ay resulta ng ating kaligtasan. Kung tunay po at buhay ang ating faith, magre-resulta ito ng good works. Kaya i-analyze po natin yung sarili natin. Nagbubunga ba ako ng mga mabubuting gawa? Mahal ko ba ang aking kapwa? Gusto ko bang manilbihan sa aking kapwa o sarili ko lang? Dahil kung sarili lang natin ang gusto nating pagsilbihan, ang gusto nating pagyamanin, baka po ang ating faith ay patay. Baka hindi po yun ang buhay na faith. Dahil isa lang po ang tunay na buhay na faith. Ito po ay nagre-resulta sa ebidensya sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Holiness. So, ang holiness po ay dapat isabuhay pagkatapos maligtas. Dahil alam po natin na ang Diyos ay banal, gusto rin po natin, hindi po tayo dapat matakot para matakot na ayaw kung maging holy, nakakatakot. Hindi po, dapat po naisip po natin yun. Dapat everyday sanctification po yung tawag doon. Everyday, yes, nagkakasala tayo, pero ginagawa natin yung best natin na araw-araw ay mabago tayo, matuto tayo. At paano po natin magagawa yun? Unang-una, kailangan po natin magbasa ng Word of God. And yun nga, katulad ng sabi sa Bible, ang Word of God ay matalim. At yun yung purpose niya, para basagin ang ating puso. Para mag-repent at
mag-level up yung ating sanctification hanggang dumating ang Panginoon, nag-work tayo na maging banal dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon. At ang fear of God ay ang pundasyon ng relasyon natin sa Panginoon, di ba? It's the beginning of wisdom, of fear of God. Ito ay gabay at proteksyon upang hindi tayo mahulog sa kasalanan. So kung katulad po namin, ako po na nagtatrabaho, meron po akong boss. So kung yung boss ko po ay alam kong makikita yung gawa, kung gagawa pa po ba ako ng ayaw niyang gawin, or maghahayahay ba ako sa trabaho, alam kong nakikita ko ng boss ko. Hindi. So what more? Takot po ba tayo sa mga teacher natin? Takot po ba tayo sa principal natin? Di ba may ibang feeling pag mataas yung posisyon ng kaharap natin eh? Pag mayor, may katungkulan, iba yung feeling. Pero what more kung ang Panginoong Diyos wala nang mas tataas pa sa Kanya. So ano yung respeto, yung takot na dapat na dapat mag-obey tayo sa Kanya. Kasi yes, loving God siya, pero siya ay holy God. Diba? He is a loving God, at the same time, He is a holy God. And ayaw ng Panginoon ng sin, di ba? So, kailangan nating i-analyze yung sarili natin na baka may mga humahadlang sa faith natin, kaya hindi tayo makapag-resulta ng good works, ng holiness sa ating pang-araw-araw na buhay. At baka po, ang root po nito ay nakalimutan nating bigyan ng banal na takot ang ating Diyos na kataas-taasan. So, alalahanin natin na ang Diyos ay banal kung kaya't naisin rin nating maging banal. So, ponder. So, last part na po ito, ating pagnilay-nilayan po. No? So, tingnan natin ang ating sarili. Anong uri kaya ng pananampalataya ang meron ako ngayon? Buhay kaya? Patay kaya? Maligamgam kaya? O baka intellectual lang ang aking faith? Baka emotional lang ang aking faith? Ngayong napawalang sala ka na sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesucristo, ano ang mga nabago sa buhay mo ngayon? Meron bang nabago? Simula nung hindi mo pa nakilala si Lord, tapos ngayon sa kinauupuan nyo ngayon, na-observe nyo ba, uy, may nabago pala sa akin. May nawala pala sa akin. Na-let go ko na pala tong sin na to. May ganun tayo, di ba? May ganun tayo na dati, siguro palasagot tayo sa magulang natin. Tapos nung nakilala natin si Lord, natuto tayo magtimpi. Dati nanununtok tayo, ngayon hindi na. Dati, lagi tayong nagsisinungaling. Ngayon, ayaw na nating magsinungaling kasi nakakilala na tayo sa Lord. O baka may mga kailangan pa tayong isumo sa Lord. So, ngayon pong hapon, bago po tayo magtapos, siguro tumayo po tayong lahat at alalahanin po natin na umawit po tayo ng isang kanta at alalahanin po natin na yung Diyos po na pinagsisilbihan natin ay kataas-taasan, kabanal-banalan po. Kasi minsan kulang lang po tayo sa kulang, hindi natin alam yung ginagawa natin. So, alam po natin, mag-humble down po tayo sa ating Panginoon at lumuhod po, imagine po natin na lumuluhod tayo sa kanyang paanan. Na yung pride po natin, nilalapag po natin sa paanan ng Lord na, Lord, sobrang dami kong pride. Akala ko sobrang galing ko, Panginoon, pero gusto ko itong ibaba sa iyong paanan. So, manalangin po tayo habang Here's how I keep track of all my tasks. yung ponder po natin kanina,
Isipin po natin habang nakikinig po tayo sa ating kanta po. Ano po? Tingin po natin ang ating mga mata. Isipin po natin na nasa harapan po natin si Lord. At gusto po natin i-humble down this time talaga sa Kanya yung lahat ng ating pride and burdens, Lord. Minsan, Lord, nakakalimutan namin na Ikaw ay banal, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. Lord God, Lord, we honor your name, Lord God. We honor you, Lord. Lord, humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming pagmamalaki, Lord God. Sa mga kasalanan namin, Panginoon, na hindi namin mabitaw-bitawan, Panginoon. Patawaran niyo po kami, Panginoon, Lord. Matigas po yung puso namin, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na palambutin mo ang aming mga puso, Lord God. We want you inside our hearts, Lord. We want your Holy Spirit, Lord God. Lord God, we want total surrender, Lord God. We want ang buhay na faith, Lord God. We want, Lord God, to be a blessing to others, Lord. We want to serve others. We want to love others, Lord God. We want to humble down, Lord God. Ayaw na namin, Lord, na puro kami lang. Puro kami lang yun sa isip namin. Puro sa kabutihan lang namin, Lord. Gusto namin magsilbi, Lord God, dahil ito po ang iyong utos, Panginoon. Gusto na namin mag-obey sa iyo, Panginoon. And Lord, hindi namin ito kaya, hindi namin alam kung saan kami magsisimula, Lord. Pero naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Na Lord, hindi nagmamatter, Lord God, kung ano yung pinagdadaanan namin, kung ano yung bigat ng puso namin, Panginoon. Ikaw pa rin ay banal, ikaw pa rin ay dakila, Lord God. Walang nagbawas walang kabawasan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, yes, Lord. Naniniwala kami na ikaw po ay powerful, Lord God, and you can change, Lord God, our situations, Lord God. You can change, Lord God, kung paano namin tignan, Lord God, ang kahirapan ng buhay. Kaya niyong baguhin, Lord God, ang aming faith. Kaya niyong baguhin yung pagtingin namin sa aming kapwa, Panginoon. Lord God, yung routine na kasalanan, kaya niyo itong i-break. Yung generational curses, kaya niyo itong i-break, Panginoon. Lord God, walang imposible sa inyo, Panginoon. And Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na magpakumbaba at lumuhod sa inyong harapan, Panginoon. Lord, iniintay ka namin, Lord. Your kingdom come, Lord God. Habang hinihintay ka namin, Panginoon, tulungan niyo po kami kung paano po kami magiging banal sa pang-araw-araw. Yung tunay na kabanalan, Panginoon, hindi yung peking kabanalan, Panginoon. Hindi yung projected na kabanalan, Lord. Ikaw lang ang makakapag-purify, Panginoon, ng aming mga puso, Lord. Lord, ikaw ang aming source of joy, Lord God. May your name be praised, Lord God. And we say, Lord God, thank you, Lord, for your grace. In Jesus' name, What you just watched was the let's say, culmination of artists and worship Amen. leaders. Amen. Sige po. So, ngayon po, dako po tayo sa ating pagbibigay.